bad habits na nakakasira ng kidney. Ito po ay mga baka hindi nyo pa alam at sa mga nakakaalam na reminder po, bakit napakahirap po na magkasakit sa bato. Okay, hindi lang po yung kidney stone, kundi naririnig naman talaga natin recently na parami na ng parami ang nagkakaroon ng problema sa kidney. Hindi lamang po ang pagkain na masobrang aalat, pag-inom ng mga soda, pag-inom ng mga synthetic drugs, ang makakasira kay kidney, kundi may ibang mga ginagawa pala tayo sa pang-araw-araw na buhay na pwedeng makasira sa kanya. Pagpigil ng ihi o madalas na pag-inom ng painkillers ang nakakasama sa kidney at nagiging dahilan ng pagkasira nito. Ang hindi pagkakaroon ng sapat na tulog. Napakahalaga ng pagkakaroon ng sapat na tulog para sa ating kalusugan at alam ninyo ba na ang hindi pagkakaroon ng sapat na tulog ay nakakasama din sa ating kidney. Bakit? Ang ating kidney ay mayroong ding sinusunod na circadian rhythm o isang 24-hour cycle na nare-regulate ang kanilang function at activity. Kita nyo ha? Ibig sabihin, sa 24 hours na pagtatrabaho ni kidney, may cycle siya. Yun. At yung during that cycle, trabaho siya ng trabaho, pero during that time na natutulog tayo, doon lang siya nakakakuha ng sapat na pagpapahinga din. Yun. Okay, tuloy. Kapag tayo ay natutulog, nababawasan ang trabaho ng ating kidney. Di ba? At kapag nagising ay itinutuloy na ng kidney ang kanyang trabaho. So yun yung pagkakataon ni kidney para mag-rest during the time that we are asleep. Pero once we wake up, automatic yun. Ay, trabaho na naman ako. Ayun, tuloy. Trabaho sa salain ang dugo. Hmm. Ang cycle na ito ay nakakatulong sa kidney para mapanatili na maayos ang kanyang ginagawa at manatiling balanse. Ngunit kapag hindi sapat ang tulog, ay nasisira din ang circadian rhythm ng kidney. Okay, ang tawag doon sa rhythm na yun, pag tulog tayo, tulog din siya. Circadian rhythm. Circadian rhythm. At hindi nito nagagawang mabuti ang kanyang trabaho. Ayon sa American Society of Nephrology, ang mga taong mas mababa sa 5 oras ang pagtulog ay 65% na mas mataas ang tsansa na magkaroon ng sakit kung ikukumpara sa mga taong nakakatulog ng 7 or 8 hours. Okay, number 2. Sobrang pagkain ng mataas na protina. Baliktarin ko. Pagkain ng sobrang dami na content ang protina. Protein. Sige. Kailangan ng katawan natin ang protina. Definitely. Pero ang sobrang protina na mula sa karne ng hayop ay masama sa kidney. Oh, bakit? Marami kasing mataas talaga ang protein content ng meat. No, animal meat kung tawagin. Pero may mga protein rich food din. Halimbawa, mga ibang hindi meat, mas mababa yung content ng protein nila. Egg. Ayan, sige. Ang protina mula sa hayop ay nagiging dahilan ng pagkakaroon ng sobrang acid sa dugo na masama para sa kidney at dahilan din ng para magkaroon ng acidosis. Uy! Ano yung acidosis? Paliwanag mo. Ayan, nakasulat. Ito ay isang kondisyon kung saan hindi naaalis ng kidney ng mabilis ang acid na siyang nagiging bato o kidney stones dahilan din ng bone loss at pagkasira ng muscle at pagkakaroon ng chronic kidney disease. Punta muna tayo sa bato, kidney stone. So, akala natin, pag sobrang alat yung kinakain natin, that's the only time na magkakaroon ng calcium storage, no? Kaya nagkakaroon ng bato. Hindi ho. Too much protein din. Kaya yung mga carnivorous, kung tawagin natin sa simpleng pananalita, mahilig sa karne, araw-araw, puro karne. That's too much protein and your kidney will suffer a lot. Kaya nga, we are teaching Doctor number 5, Doctor Diet. Tama ba? Na kailangan may balanse. So, tuloy natin. Para mapanatiling balanse at nasa tama lamang ang protina ng ating makukonsumo ay palitan ito ng mas maraming plant-based na makukuha sa pagkain gaya ng beans, mani, mga butong gulay at tokwa. O yun mga protein yun, pero balanse siya. Hindi katulad ng protina ng animal meat.
Okay. Pero yun, rich in protein yung. Bakit? Kasi kailangan ng katawan natin ng protein dahil ang protein, yan po naman ang magpapafunction kay liver. Kasi yan ay food for the liver, ang protein. Kailangan na kailangan. Next. Ang mga pagkain ito ay hindi lamang mayaman sa protina, pero mababa din sa acid at mataas sa fiber at antioxidant. Ulitin natin, ano yung mga pwedeng kapalit, no? Para sa protina? Beans. Mani, Aha. mga butong gulay at tokwa. O, tofu o tokwa. Yan, Okay. ha? So, yan yung number 2 na habit, ha? Ano yung una? Kulang sa sapat na tulog. Number 2, sobrang dami ng pagkain ng may protina. Number 3, Walang sapat na ehersisyo. Doctor, exercise. Go! Ang pag-exercise ay nakakatulong para ma-maintain ang tamang timbang at mabuti rin para maiwasan ang obesity at diabetes na dalawa sa pangunahing sanhi ng pagkakaroon ng sakit sa bato. Alam nyo ba Oh, na ang obesity at ang diabetes ang pangunahin, top 2 na rason kung bakit nagkakaroon ng sakit ang inyong kidney? Why? Number 1, obesity. Yan po, alam nyo ba Tagalog ng obesity? Hindi ba tama? Katakawan. takhawan. Kaya siya tumaba, katakawan. Tama? And because matakaw siya, wala nang balanse sa food yung mga yon. Kung ano nandyan, babanatan niya. Kaya, sorry ha, hindi, I don't have anything against mukbang na yan. Pero, delikado sa health yung ginagawa nila. Napapanood nyo ba sila? Oh, kita nyo, pinanonood nyo eh. Di maraming viewers. So, delikado masyadong ginagawa nila. They are eating foods that are not healthy anymore. The question will always be, ngayon, okay pa yan. Paano pag hindi ma-digest properly ng katawan? Di ba mauuwi yun sa sakit? Oh, so, yun yung sinasabi dito. Yun yung obesity. How about diabetico? Bakit naman magkakaroon ng suffering si kidney pag diabetico ang tao? Definitely, if you're diabetic, mataas ang sugar mo, you'll be needing to take synthetic medication in which the chemical composition of the synthetic medication goes directly to the kidney and will hurt the kidney. Tama ba, brother? Tamang-tama. Okay, so tuloy natin. Nakakatulong din ang pag-exercise para mapababa ang blood pressure Correct? na nagbibigay ng proteksyon sa kidney Tama. para hindi ito masira. Ayan, ngayon. Ito maganda. Galing sa American Society of Nephrology. Ito, yung mga kidney specialist na society ng mga Amerikano, ha? Game. Inirekomenda ang pag-exercise ng 150 minutes sa loob ng isang linggo na may moderate intensity o 75 minutes na may vigorous intensity. Pag kinumpute nyo yung 150 divided by 7, o mga ganon, 21 minutes. So, specific na tayo, 20 minutes. Pero ang sabi doon, moderate lang yung intensity noon. Slow walking, brisk walking, yun lang. Pero kung vigorous naman yung training mo, talagang matindi yung exercise mo, pwede ng 75 minutes in a week, which means 10 to 15 minutes a day ng pagpapapawis, okay na. So, yan naman po yung doctor, exercise. So, ladies and gentlemen, yan po yung tatlong habit na hindi natin alam, makakasira din pala ng kidney. Tandaan, mahalin ang ating bato. Mahalin ang ating kidney dahil pag tayo nauwi sa pagpapadaya, sa sakit ng kidney, ay alam nyo naman na lifetime ang problema natin dyan. Yan. So, yan po, yung tatlong mga bad habits na iwasan nyo. Number 1, Number 1 ay kulang sa. pagtulog. Number 2, Ito ang pagkain ng sobrang dami ng protina, at number 3, walang sapat na ehersisyo. so, kung mapansin nyo, 3 solusyon natin doon sa 7 doctors natin. Doctor. Tama ba? Yes. Kung sinusunod nyo yung 7 doctors, 3 lang yun, no? Pero magiging healthy na ang ating kidney.